Kabanata 11, Years. Kitang-kita ko ang lalong pagdilim ng itsura at pagtiim ng bagang ni Ares nang dumalo si Lucas sa akin. He looked at us as if he's disgusted. His eyes drifted on Lucas' hand, trying to reach out to me, and the other trying to wipe away my tears. Titig na titig siya sa ginawa. Only when his eyes turned bloodshot when he looked away and uttered words with finality. Iyon ang paulit-ulit kong inisip hanggang sa nawala na siya sa aking paningin. "Good job, Relanie!" Si Ate Vicky ang narinig ko. "What's wrong? What happened?" Lucas asked. My eyes darted on Ate Vicky. Galit ako kay Jane at Ate Ava, pero kay Ate Vicky ako tuluyang sumabog. Hindi ko matanggap na naniwala at umasa ako na totoo ang sinabi niya. I have been suffering for months and thought she is someone I could trust. I believe that she saved me from it all. At ngayon, malalaman ko na niloko niya lang ako at ginamit niya pa ako para tuluyang maisakatuparan ang plano nila kay Ares. "What did you do?" My strained voice sounded so frustrated. "Kinumpleto ang mission mo. Relanie, don't be naive. He's an asshole and— I didn't agree to this! Niloko niya ako! Niloko mo ako!" I screamed. "What are you talking about? I saved your ass because you didn't want to do it. You made me believe that it's over. You fooled me." "I didn't fool you. Alam na alam mo simula pa lang na niloloko natin si Ares. Kaya bakit naguhugas kamay ka? Do you like him now, huh?" Hindi ako nakapagsalita. Ate Ava laughed. Lumapit siya sa akin at hinila ng pabiro ang buhok ko. "Kung sa bagay, mukhang nasarapan nga ito sa halik na yon." Already angry, the physical pulling of my hair made me more pissed. "Stop that!" sabi ko. Lumapit na rin si Jane at nginitian si Lucas. Ganoon din si Ate Vicky at hinila ang kamay ko. "Halika na sa loob at huwag ka mag-eskandalo dito." "Bitiwan mo ako!" Sigaw ko at binawi ang kamay ko. Nakita ni Ate Ava ang nangyari kaya sumali siya sa paghihila sa akin. Silang dalawa na ngayon ni Ate Vicky ang humila sa akin habang inaatras ko ang buong katawan ko. "What the hell are you doing? Ang sabi ko, bitiwan niyo ako!" Sigaw ko at nagpumiglas. Ginawa ko ang lahat para lang maipilit na makawala. Aksidente kong nakalmot si Ate Ava dahil sa gulo. She stopped pulling me and looked at her arm. "Aray!" Sigaw ni Ate Ava. Napatingin si Ate Vicky sa kanya at nang nakitang nagkasugat ng kaunti dahil sa kuko ko, sumugod na siya at hinila ang buhok ko. Hindi nagpaawat si Ate Vicky kahit na tinulak ko siya pabalik. "How dare you!" Si Ate Vicky habang hinihila ang buhok ko. Noong una, ayaw kong gumanti. I am not the type to involve in physical fights, but it hurt, and she isn't stopping soon, kahit pa magmakaawa ako. "Stop it!" I screamed. I hate them and this is too much. Halos madapa na ako sa matinding paghihila ni Ate Vicky sa akin. Inawat na kami ni Ate Ava at si Jane naman ay pinipigilan si Lucas na makisali sa amin. Mad and hurt, I tried to pull her hair too. With my weight, I pulled her hair. Nauna pa siyang madapa sa akin. Siguro dahil medyo matangkad si Ate Vicky at maliit lang ako. "What is happening here?" I heard Mom's voice. Mabilis akong tumigil. Nakahawak pa si Ate Vicky sa buhok ko. Ngayon nakahandusay na sa sahig. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila para bitiwan ang buhok ko. Some strands of my hair were pulled. Kitang-kita ko ang palumpon ng buhok ko sa kamay ni Ate Vicky. Mabilis akong nahila ni Ava galing doon at inilayo. Para bang kung hindi niya ginawa iyon, hindi ko titigilan si Ate Vicky. "What's the meaning of this?" Mommy said. Napatayo na si Ate Vicky nang dumating si Tito Bernardo at si Bernard. Bago ko pa naipaliwanag ang sarili ko, hinimatay na si Mommy. Nasalo siya ni Tito Bernardo. My eyes widened and immediately went to them. "Mommy!" Sigaw ko. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Isinakay si Mommy sa isa sa mga SUV namin. Kasama si Tito Bernardo, sumakay din ako roon. Iniwan ni Tito si Kuya Bernard para tapusin ang party. Nagpaiwan din ang kambal. I cried the whole time in the SUV. Hawak-hawak ang kamay ni Mommy hanggang sa ipinasok na siya sa emergency room at sinuri ng doktor. Half of her face dropped and she couldn't walk. Ang sabi ng doktor, maaaring stroke iyon at susuriin niyang mabuti sa ngayon. Mabilis ang naging pangyayari. Natili ako sa labas ng silid dahil kinailangan pang suriin si Mommy.
Abala naman si Tito Bernardo sa pakikipag-usap sa doktor. Pinikit ko ng mariin ang mga mata ko. Hindi makapaniwala na sa ilang oras lang ay ganito ang mga nangyari. I don't know what to do. I know explaining myself to mommy right now would only make it worse. Maghihintay pa ako na umayos siya bago ko masabi sa kanya ang totoong nangyari. Galit ako kay Ate Ava at Ate Vicky. I didn't want that to happen, but it's already done. Tears rolled down my cheeks as I frustratingly recalled everything. I had to identify my priorities and set aside my selfishness if I want my mommy to be alright. Bago ako umuwi para magpalit ng damit, nakausap ko si mommy sa silid. She was weak and her words were slurred, but I can make out some words from it. Patuloy ang pag-iyak ko habang patuloy na humihingi ng tawad sa kanya at pagpipigil na sa kanyang magsalita. Sisters, don't fight. Or at least that's what I heard from her slurred words. Nakauwi na ako sa bahay nang bumisita naman ang kambal kay mami. At nang nakabalik ako sa ospital, siyang pag-uwi naman ng dalawa. I didn't have time to tell my friends about it. It's the summer break. Sinamantala ko na lang ang panahong iyon para personal na maalagaan si mami sa ospital. Pinili ring manahimik ni Tito Bernardo sa nangyari para hindi na gaanong lumaki pa. Pansamantala siyang tatayo sa trabaho ni mami kasama si Kuya Bernard. Nakasalubong ko na rin ang mga kapatid ko sa bahay. 3 araw ang lumipas sa nangyari. Malamig lang nila akong nilagpasan at pareho kaming ayaw na maunang magsalita. It wasn't entirely my fault, but I know I am part to blame. I know I should say sorry. Kaya lang, sa maiksing panahon ay nakilala ko ang dalawa at tingin ko hindi sila hihingi ng tawad. Magpakumbaba man ako. Lumipas ang 3 linggo, hindi pa rin nakalalabas si mami sa ospital. The doctor said she might have a go signal the next week, but she would have to attend to regular checkups every now and then and have her physical therapy so she could walk again. Relanie, kinausap ako ni Tito Bernardo pagkatapos umalis ng doktor sa silid. Yumuko ako, bigo pa rin sa lahat ng nangyayari. I'm sorry for all of this, he said. Hindi ko alam kung alam niya ba ang nangyari o dahilan ng away namin. Hindi niya naman tinanong sa akin at hindi rin ako sigurado kung willing akong magsabi sa kanya. I just expected him to have asked the twins. Or maybe he didn't care about what happened. You know, I grounded your sisters for weeks now because of what they did to you. Hindi ko alam ang buong nangyari pero alam ko na sinisisi mo sila sa nangyaring ito kay Beatrice. We all have our share of fault, I said without looking at Tito Bernardo. He smiled. Alam kong mahirap sa'yo pakisamahan sila pero sana matutunan mo ring makihalo sa kanila kalaunan. Huwag kang mag-alala at pinagsabihan ko rin sila tungkol dito. Sana simula ngayon, kung may problema ka sa kanila, lumapit ka sa akin. Hindi ako nagsalita. I have no choice but to push Ava and Vicky to take some post in the company. With Beatrice like this, Bernard will need help. Napaangat ako ng tingin dahil alam kong kaya ko rin tumulong sa kumpanya. Alam ko ang iniisip mo, na gusto mo ring tumulong. Pero naikiusap ako sa'yo na sana tulungan mo na lang muna ako sa pag-aalaga kay Beatrice. Also, you are still studying. Maybe you can do both. Gustuhin ko mang tumulong dahil kumpanya namin iyon. Alam kong tama si Tito Bernardo. I still don't trust him, but I need to really know my priorities. My priority is my mother's health. The company only comes next. I think even my education comes next to me, but I know I wouldn't be able to handle our company well without it. Oh, okay, Tito. We have to work hand in hand so your mother will recover quickly, Iha. Sabay hawak ni Tito Bernardo sa kamay ko. Tahimik kong binawi ang kamay ko at tumayo na rin. Kahit na sa tingin ko, tinutulungan niya nga ako, hindi pa rin ako nagtitiwala at hindi rin nagbabago ang tingin ko sa kanya. Nilinok ko ang pride ko at nagsorry na sa mga kapatid pagka-uwi sa bahay. I had to because Mommy will be coming home next week. I want to at least make her see that we're fine now, that I am civil with them even though deep inside, I don't think I could ever trust them again. Tahimik ang dalawa. Tumigil sila sa pagkain. Paalis na ako pabalik sa ospital nang nilapitan ko sila sa dining table para humingi ng tawad. A long pause came. Wala ni isa sa dalawa ang nagsalita.
Nakayuko si Ate Ava, para bang sising-sisi sa nangyari. Nakatingin naman sa kawalan si Ate Vicky. I just want you to know that although I know it wasn't my fault alone, I will still say sorry. Uuwi na si Mami dito at ayaw kong isipin niya na hindi pa tayo nagkakaayos. It was our fault why she's in the hospital now, and I hope out of respect, we can act better when she's around. I may have thought of lowering my pride for this, but I want them to know that I don't blame myself alone. We share that blame. Sila ang nauna sa pisikal na away at pumatol pa rin ako. Kahit pa sabihing ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Sa huli, pumatol pa rin ako. At least do it for my mom, sabi ko bago tuluyang umalis. Bago pinauwi si Mami, iyon nga ang tinanong niya sa akin. Even with slurred words, I understand her question. Sorry, sister. Marahan akong tumango. Nagsorry na po ako, ma'am. Ayos na kami. Pilit ni Mami na hinawakan ng kamay ko. Kinuha ko ang kamay niya at mahigpit na hinawakan din. Aren't you happy? I smiled. I will be happy when you get better, Mami. The next months were peaceful. Tahimik na pareho ang kambal. Siguro dahil na rin sa abala na sila sa trabaho. Madalas nilang kausapin si Mami at minsan ay nagvo-volunteer naman na samahan si Mami sa check-up niya. Sumasama ako sa bawat therapy ni Mami. Dumalang lang noong nagsimula ulit ang pasukan. Minsan, nagmamadali pa akong umalis ng school para lang makadalo kay Mami sa ospital. Lucas visited a week after Mami got discharged. Hiningi niya ng tawad ang kapatid niya. He didn't ask about our relationship or more about what happened that night, and I'm grateful for it. I didn't want to talk about it, and a relationship is the last thing I am thinking about these days. Sa school, madalas ko siyang mabaliwala dahil sa pagsama ko kay Mami. Ilang beses ko siyang hindi nasipot sa usapan namin dahil may emergency. Mami is frustrated and she's always trying her best to stand or walk at home. At tuwing nadadapa, umiiyak at nagwawala kaya tinatawagan ako ng mga kasambahay para aluin siya. The third time I missed a date with Lucas, I had to reflect on it. Ilang buwan na rin simula nang nangyari ang gabing iyon. At habang tumatagal, parang mas luminaw lang sa akin ang totoong nararamdaman ko. I liked him because he's kind, a gentleman, and polite. Hindi pa ako nagka-boyfriend at hindi ko alam kung sapat na bang dahilan iyon para gawin siyang boyfriend ko. Kaya lang, hindi ito ang tamang panahon. He isn't my priority and he didn't deserve my half-hearted relationship. Bukod pa riyan, how should love really feel? I wonder. Is it just the butterflies in the stomach? Is it really enough that I like Lucas and I look up to his kindness? Lucas? Sabi ko sa mahinahon na boses. Sa wakas, nagkaroon din ako ng pagkakataon. Malungkot siyang yumuko at pinilit na humalakhak. I think I know this, Relanie, he said. Ilang sandali kaming natahimik. Binigyan ko muna ang sarili ko ng panahon bago tuluyang sabihin ang nararamdaman. Babastidin mo ako, hindi ba? Nag-angat siya ng tingin at medyo malungkot kahit nakangiti. Napayuko rin ako. Gustong hayaan siyang magalit sa akin. It's alright, Relanie. I can wait. If you want us to stop seeing each other because of your responsibilities, then it's okay. Namangha sa kabaitan at sa pagiging understanding niya, malungkot akong ngumiti. I'm sorry, Lucas. I don't want you to wait for me. I can't assure you anything. Ngumiti siya. It's alright. It's my choice, Relanie. My priority is my mom's health. Hindi ko alam hanggang kailan iyon. At lalong hindi ko alam na kapag ba natapos ang lahat ng ito, gusto pa rin kita. I shook my head. It's okay. I'm really sorry. But we can remain friends, right? Mas lalong kinurot ang puso ko. I like him, but there's a part of me that knows it is a different kind of thing when compared to that other feeling. Pilit kong isinasantabi ang lahat. Tuwing inaalala ko ang nararamdaman ko, tingin ko nagiging makasarili lang ako. We can remain friends, Lucas. Lana was my only refuge from all of it. Sa ingay at pagiging palabiro niya, madalas na lang siyang matahimik tuwing umiiyak na ako at sinasabi ko lahat ng nararamdaman ko sa lahat ng sitwasyon.
There are things that I couldn't tell her, the more private things about the Cortez family and more. But it was enough that she's here. I am already fine. She has little progress after 6 months, Mr. Cortez, sabi ng doktor sa amin ni Tito. Tinatanaw namin si Mami sa therapy niya. She's very frustrated and hard-headed. Madalas, pinapagalitan niya ang therapist kaya ilang beses na kaming nagpapalit-palit kung hindi man nag-resign. I suggest this. The doctor handed Tito Bernardo a booklet. Sumulyap ako roon at nakita ang isang rehabilitation center na nag-o-offer ng therapy sa ibang bansa. I swallowed hard and stared at it. I know it will be hard for you since you are also working for your company. Pero mas maganda kasi na may kasama siya kapag nandoon at mas matututukan siya ng maigi roon. Ang doktor. Tito Bernardo sighed and looked at me. Ibinaling ko ang tingin ko kay Mami na tinatampalang hawak ng therapist niya. Hinilot ko ang sentido ko. This is my recommended therapy. I have many patients with successful stories from this center, even the severe ones. Makakalakad ulit siya kung ganoon? Si Tito Bernardo. Surely it will take a while with her character, but she will eventually be functional. Wala nga masyadong naging progress si Mami. Her case isn't even the severe one, so we expected her to get better within months, but she didn't. Hindi pa rin siya nakakapagsalita ng maayos at nadadapa na sa unang hakbang pa lang. Ako na ang sasama kay Mami, Tito. Sabi ko pagkatapos maipaliwanag ng doktor ang iilang success stories doon. Nagtagal ang tingin ni Tito Bernardo sa akin. I will study while Mami is in therapy. We can hire her some private nurses, but ultimately, I want to be there for her fast recovery. Sasama ako kung ganoon. Parang nilubayan ako ng dugo sa muka nang narinig ko iyon. As 3 with Mami paralyzed? I don't think so. That is not fucking happening. Hindi na po, Tito. Kaya ko na po yan. Isa pa, paano ang kumpanya? I don't think Kuya Bernard can do it alone. Tumutulong man ang kambal, baguhan pa sila sa kumpanya nyo, kaya may iwan si Kuya sa De Albascapes at sa kumpanya nyo. Hindi ako papayag, Tito. He smiled and nodded as if he's such a peaceful person. Tama ka naman, pero paunlakan mo ba ang miminsan kong pagbisita kung ganoon? Kinalubutan ako. I don't think I can take that. I have to have many house helps, not just because I need them for the chore, but because I don't trust Tito Bernardo. Gusto kong isantabi ulit ang nararamdaman ko. Huwag maging makasarili, pero sa puntong ito, hindi ko kaya. If there is a way to be with Mami while protecting myself, then I'm doing it. Pero sana po huwag kayong magtatagal. Kayang-kaya kong alagaan si Mami at kukuha ako ng mga nurse at kasambahay. Wala na pong problema iyon. Dito ka na lang po para sa kumpanya. He nodded slowly and smiled at me. It was immediately decided. Nang nakauwi kami, sinabi kaagad ni Tito Bernardo ang plano. Gusto sana ng kambal at ni Kuya Bernard na sumama sa paghahatid kay Mami. Pero dahil hindi pwedeng walang maiwan sa kumpanya sa ngayon, susunod na lang sila sa susunod na linggo. I heard there are big projects so they can't just all go for a day. Uuwi si Tito Bernardo sa susunod na linggo at ang tatlo naman ang bibisita roon. Thinking about a whole week alone with Tito Bernardo and Mami made me sick. Kaya naman inabala ko ang sarili ko sa mabilis na pag-hire ng mga stay-in nurses at ilan pang house helps. Pinuno ko ang mansion namin para lang doon. Everything came by very fast. The next thing I knew, I was abroad with Tito Bernardo and Mami. Sinabi ko na kay Lana at Lucas at nagpaalam na rin ako. Lana cried. She will miss me, even when I told her we will call each other. The first few days abroad, I was very exhausted. Kahit pa may mga kasambahay, mas pinili kong isettle down na mag-isa ang sarili. Bukod pa roon, nagka-appointment pa ako sa ilang school na sinubukan para maipagpatuloy ang pag-aaral. Exhausted, I slowly unbuttoned my shirt for a peaceful night. Maliligo ako at bukas maaga pa para sa isa na namang school na pupuntahan. Sa weekend pa ang unang punta ni Mami sa center at sinigurado kong wala akong appointment sa panahong iyon. I pulled my panties down, not thinking about other things. I stretched my neck a bit as I start to smell the scent of my favorite bath bomb from the bathroom.
Hinilot ko ang bato ko at kinuha na ang roba nang natigilan ako sa narinig. I heard my knob move. It's the middle of the night. Tulog na si Mami at maaaring tulog na rin ang mga stay-in na nurse at kasambahay. Who would turn my knob without knocking or even calling out? Mabilis kong tinabunan ang hubad kong katawan ng roba habang nakikita ang door handle na unti-unting bumababa. Tila ba binubuksan ng dahan-dahan para hindi marinig ni Numan. It was locked, and yet the handle turned. That means whoever it was, he or she used the spare keys. But it has two other locks, with the other one can't be opened from behind. May palagay ako kung sino iyon. Simula noon, hindi na ako natahimik. Hindi ko na kailanman kinalimutan ang 3 lock, at kinabukasan ng gabing iyon, pinagtatanong ko ang lahat ng nasa bahay kung hinanap ba ako kagabi. In the end, I've got a feeling that my hunch is right. Tito, may kailangan ka ba sa akin kagabi? Malamig kong tanong sa hapag habang wala pa si Mami. He sipped on his coffee first as if he's buying time and feeling so relaxed. Bakit, Relanie? May problema ba? I gritted my teeth. The way he answered, it seems like my hunch is really right. My doorknob moved last night. I asked the stay-in house helps if they needed something from me last night. They said they didn't, na maaga naman silang natulog. Kakatok naman din po siguro sila kung may kailangan. Hindi iyon si Mami, kaya ikaw po ang tinatanong ko ngayon. Binaba ni Tito Bernardo ang kape niya at humilig sa upuan. Relanie, you're so hot-blooded. Calm down. Guni-guni mo lang siguro iyon. Bakit naman ako papasok nang hindi ko makatok? You're probably just imagining things. Hinatid ng private nurse, dumating na si Mami na naka-wheelchair. Tumayo si Tito Bernardo at nilapitan si Mami para hagkan. He glanced at me again while they were kissing. Gusto kong magalit at mas lalo pa siyang pagbintangan pero pinigilan ko ang sarili ko. I don't have enough evidence and at the same time, I don't want another problem. Ilang araw na lang, uuwi na siya kaya hihintayin ko na lang iyon. Nang sina Kuya Bernard at ang kambal naman ng bumisita, tahimik ang bahay. Sinamantala rin nila ang panahong iyon para makapagbakasyon at gaya ng dati, hindi ako gaanong kinakausap ng kambal. Ayos lang din iyon sa akin. I don't want to talk to them anyway. Sa ilang beses lang na kinausap ako ng kambal, sinigurado naman nilang nariyan si Mami. Or maybe, they urged themselves to talk to me when Mami is there just so we could prove that we're civil. Si Kuya Bernard ang nagyayaya na umuwi. Ang dami niya kasing gagawin sa kumpanya, lalo na't siya ang pinahawak ni Tito Bernardo sa projects na naiwan ni Mami. He's the only one I talked to after Mami's appointment. Hindi na naman siguro aabot ng ilang taon, Relanie. Aniya. Katatapos lang namin kumain. Ang kambal ay lumabas at nag-sightseeing muna. Si Mami naman ay umakyat na dahil pagod sa therapy. Naiwan kami ni Kuya at ilang kasambahay sa baba. Kinumusta niya ang lagay namin at dahil nakatatlong session pa lang si Mami, hindi ko pa masabi na may improvement. Sana nga, Kuya. But it's good that you're trying to study here. Sayang kasi ang panahon at sa dami ng proyekto sa kumpanya nyo. Kakailanganin ko nga ng tulong mo, kalaunan. I nodded. Gusto ko rin na matapos agad para makatulong na sa kumpanya, Kuya. Yes, that's good. Tita Beatrice closed so many deals before all of this. Sino rin ba kasi ang mag-iisip na ganito ang mangyayari? Yumuko ako. We need to maintain the company's integrity. Hindi pwedeng dahil lang nagkaganito. Bababa na ang bawat proyekto at magkakagulo na ang lahat. How are the projects, Kuya? Is it doing well? It's doing well so far. I'm still confused if we should carry on Tita Beatrice's vision. Mahirapan kami kapag wala siya, kaya sana makarecover na siya sa lalong madaling panahon. Kuya Bernard laughed a bit. Hindi biro ang gusto niyang mangyari sa kumpanya within 10 years, Relanie. She wants it bigger. Suminghap ako at mas lalong na pressure. I need to finish my studies fast so I could take over anything. Minsan ding sumagi sa akin na kumuha ng engineering course pero sa ngayon tatapusin ko na lang muna ang nasimulan. I enrolled in the nearest university and started going to school. Nagmamadali akong umuwi kapag may session si Mami, gaya noon. At tuwing nakikita akong may development, worth it lahat ng sakripisyo at pagod ko. Buwan-buwan ang bisita ni Tito Bernardo at ilang beses ding may sumubok na buksan ng kwarto ko. Whenever it's like that, I couldn't sleep.
He only stopped when Mommy heard about it. I purposely asked Mommy, even when I'm sure it wasn't her, while Tito Bernardo was there. At sa ilang beses iyong nangyari, mas nadidiin ko siya dahil nangyayari lang tuwing bumibisita siya. His visits were frequent but short because of the many projects. Madalas ngang ginagawang bakasyon ni Kuya Bernard ang pagbisita sa amin doon, pero ayos lang sa akin. That way, I know what's happening with our company. Maraming collaboration at pressured siya sa vision ni Mommy. Gusto niyang gawin ang lahat ng plano nito. After 6 months, Mommy can now talk clearly. Naririnig ko nang nag-uusap sila ni Kuya Bernard tungkol sa maraming projects. Nalulugod naman ako tuwing ini-encourage ako ni Kuya na magmadali na sa pag-aaral at nang makatulong na ako. Madalas ang tawag namin ni Lana at marami na rin nagbago sa kanya, kahit paano. Bukod sa nagpalit na ulit ng boyfriend, mas seryoso na siya sa pag-aaral. Aniyay na-inspire na siyang magseryoso dahil sa nangyari sa akin. 1 taon na ang lumipas nang muli naming napag-usapan ang nangyari sa gabing iyon. She accidentally blurted out that she wants to apply to the major companies in the Philippines kapag nakagraduate siya. Pinagpipilian niya ang VHRV at ang Vista Grande. Biniro niya ako na sa amin sana siya mag-a-apply kaso ayaw niyang makita ang kambal sa trabaho. Hindi naman sila sa De Albascapes nagtatrabaho, Lana. Sambit ko. Kahit na, hindi ba may collaboration ng De Albascapes sa Vista Grande? Doon na lang ako mag-a-apply. Tingin mo. I'll send you a letter. I smirked. Hindi ba meron din sa mga Riego? Natutop niya ang labi niya pagkatapos sabihin iyon. I smiled slowly. Lagi niyang iniiwas ang usapan doon at ngayon lang tuluyang nadulas. It's okay, Lana, I assured her. Matagal na yon. Wala siyang gaanong tanong tungkol sa nangyari. Ang alam niya lang, nilaglag ako ng kambal kay Ares, na pinalabas nilang niloloko ko pa rin si Ares hanggang sa kahuli-hulihang nangyari. I know she's got questions, but she refrained from asking, seeing my situation. Hindi na lang pala ako roon mag-a-apply. Sa Vista Grande na lang talaga para walang problema. I sighed. Do you still think about it? Umiling ako. Marami pa akong dapat isipin kaysa iyon. Kinalimutan ko na yon. Tumango siya at pakiramdam ko marami pang idadagdag pero pinigilan ulit ang sarili. Hindi ako nakibalita kay Ares. Hindi rin kailanman sumagi sa isipan ko ang makibalita pero minsan kong naririnig si Kuya Bernard, Mami at Tito Bernardo tuwing nag-uusap. Maraming newly acquired assets ang mga Riego. Doon yata nag-concentrate si Hades. Malaking tulong yon sa Riego Holdings. Just when everyone thought that the Valerio scandal was their doom. Ano daw ba ang balita kay Felicia Valerio? Patay na talaga? Yup, she died in a fire. Tinanggap na ng mga Lopez. Hindi pa kumpleto ito pero ito na ang mga progress. Binabagalan ng mga Riego ang release. Si Ares daw ang naghahandle ng real estates nila kaya ganoon. Bakit? Anong problema ni Ares sa proyekto at bakit matagal ang finances? I don't know, pero ang sabi ni Geoffrey, nag-iingat na lang daw at takot na magkaroon ulit ng iskandalo gaya noong sa mga Valerio. They talk only about work so I don't listen. Mas lalo lang kasi akong natatarantang matapos na para lang makatulong na sa kumpanya. 2 taon sa ibang bansa at nakakalakad na ng maayos si Mami. Paika-ika man minsan, malaking improvement na iyon. When she was completely functional again, she waited for me to finish my studies before finally deciding to go home. Nang graduate ako, pumunta rin si Kuya Bernard. Naglahad siya ng kamay sa akin pagkatapos ng rites. Naroon si Mami at Tito Bernardo. Congratulations, Relanie. You're hard. Biro ni Kuya sa akin. Alam niyang iyon lang ang iniisip ko sa nagdaang panahon. After exactly 3 years, I found myself looking down on the familiar landscape and busy traffic lights as the airplane glided smoothly, preparing for the landing after a long-ass flight.